welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic natin for today is, handa ka na bang humarap kay Kristo? At mayroon po tayong concept na final judgment. The final judgment is the last and ultimate proclamation by Jesus Christ of the eternal destinies of all people. This judgment will occur after the millennium and rebellion that arises at its end. It will be a day of a great reckoning where each individual is held accountable for their deeds, either to eternal life or eternal separation from God. The final judgment is a sobering reminder of God's holiness and justice, but also of His mercy in offering salvation through Jesus Christ. This truth calls believers to live with urgency and responsibility, knowing that our lives have eternal significance. So, makikita po natin to sa Revelations ay sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10. For what must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due. As for the things done, well the body, whether good or bad. Sa Tagalog naman po, sapagkat tayong lahat ay kailangan humarap sa hukuman ni Kristo, upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Ngayon naman po, share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Simulan po natin sa teaching na ibinigay po sa atin. First teaching, all people must appear before the judgment seat of Christ. So, lahat ng tao po, required silang humarap sa hukuman ng Diyos bago po yung judgment na ibibigay sa atin, kung internal separation ba sa Panginoon or internal life yung ibibigay niya sa atin. Ngayon naman, sa second teaching, all people must give an account for everything they have done on earth. So, lahat ng tao dapat accountability sa lahat ng ginawa nilang bagay. Mapasama, mapabuti, dapat accountability ka sa ginawa mo yun. Hindi ka magsisinungaling sa mga bagay na ginawa mo dahil ikaw mismo yung gumawa ng bagay na yan. And dun ikaw i-judge ng Panginoon kung ano ba yung mabuti mong nagawa. And dun na ipapataw sa'yo kung eternal life ang ibibigay niya sa'yo or internal separation from Him. Ngayon naman, sa third teaching na tayo, all people must choose now whether to live for God or for themselves. Ngayon kasi kailangan na natin mamili talaga na para sa sarili nating buhay, na kung gusto ba natin na sa susunod na buhay natin kasama natin yung Panginoon, kapiling natin siya, or gusto natin yung buhay na makakapagpalayo sa Panginoon. So, tayo yung gagawa ng choices na yun upang sa ganun, malaman natin kung ano nga ba talaga yung decision natin sa buhay, kung makakasama ba natin yung Panginoon or hindi natin siya gustong makasama. Ngayon naman, proceed na tayo sa application. First application, labor in the Lord daily as internal investment. So, maglingkod tayo palagi sa Panginoon gaya ng pag-i-invest natin ng oras sa pag-aaral, trabaho, gala, or anything na binibigyan mo ng investment time, such as sports. Kailangan din natin maglaan ng oras para sa Panginoon. Kailangan natin siya paglingkuran sa lahat ng bagay na upang sa ganun, magkaroon din tayo ng internal investment para sa Kanya. Ngayon naman, sa second application, love more and hate less as much as you can. So, mas magmahal ka ng kapwa-tao mo, mas mabuti kung magmamahal ka ng mga hindi mo kakilala, yung mga taong alam mo sa sarili mo na wala silang kakayahan na mag-isip ng tama, and tigil-tigilan natin yung pagkakaroon ng hate sa iba't ibang tao, kahit irritable ka sa ginagawa nila, kahit yung konti man lang, tigilan na natin yung mga bagay na yun. We can do is to love more, and syempre bawasan natin talaga yung hate para sa isa't isa. Ngayon naman, sa third application na tayo, live each day in preparation for the judgment. So, magbuhay tayo sa araw-araw sa batay sa gusto ng Panginoong Kristo sa buhay na mayroon tayo, dahil alam naman natin na kung prepared tayo sa pagdating ng Panginoon, dapat mabuti nagiging asal natin para sa ganun makasama natin ang Panginoong Kristo sa buhay na walang hanggan. Ngayon naman, sa discussion na tayo, how's the reality of final judgment impact our action, whether good, bad, or done in secret?
malaking impact kasi na nangyayari na yun, lalo-lalo na yung mga ginagawa mo secret sa buhay mo na alam naman natin na ikaw lang at ang Panginoong Kristo ang nakakalam kung ano ginawa mo sa buhay mo. So, magkakaroon pa rin siya ng judgment even though tinatago mo siya sa iba't ibang tao na hindi na nalalaman kung ano bang ginagawa mo at kayong dalawa lang ng Panginoon ang nakakakita sa ginagawa mong bagay. Kasama pa rin yun sa judgment na ibibigay sa iyo ng Panginoon. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.